Sa pagkakataong ito ay ituturo ko sa inyo ang iba't ibang uri ng ehersisyo na makatutulong sa ating kalusugan upang mapanatiling malakas at masigla ang ating pangatawan laban sa anumang uri ng sakit, lalo na sa COVID-19. Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay ang tamang paghinga o ang deep breathing exercise na napakalaking tulong lalo na sa ating respiratory system upang mapanatiling malakas ang ating baga laban sa anumang sakit lalo na sa COVID-19. Ang deep breathing exercise ay napakalaking tulong sa ating pangatawan sapagkat dito nasasanay ang ating baga kung paano maglanghap ng sariwang hangin. Kaya kung gagawin natin ang deep breathing exercise ay isasagawa natin ito sa isang lugar na tahimik, walang disturbo, sariwa yung hangin, kagaya nito napapaligiran tayo ng maraming puno. Sapagkat pag ang lugar na sinasagawaan natin ng deep breathing exercise ay sagana sa sariwang hangin, magdudulot ito sa atin ng magandang ginhawa, lalo na magpapalakas ng ating baga sapagkat ang baga natin ay napakahalaga sapagkat ito ang responsable sa ating paghinga. Kaya kung mahirapan tayo sa paghinga, manghihina ang ating pangatawan. Kaya't ang katawan natin ay nangangailangan ng sapat na supply ng oxygen. Kaya ngayon, ituturo ko sa inyo ang tamang paraan ng deep breathing exercise. Deep breathing exercise ay pwede natin itong gawin 10 to 15 minutes every day. Tuwing umaga, paggising natin sa umaga, or tuwing gabi bago tayo matulog upang lalong mapalakas ang ating baga. Sapagkat ang ating baga, kapag hindi sapat yung oxygen na kinakailangan niya sa ating katawan, ay posibleng manghihina ang ating pangatawan. Kaya napakahalaga na nagagawa natin yung tamang paraan ng paghinga, lalo na yung deep breathing exercise upang masuplayan ng eksaktong oxygen yung ating katawan, lalo na yung ating baga. Ang tamang paraan ng pagsasagawa ng deep breathing exercise ay ang pag-inhale at ang pag-exhale o ang paghinga paloob sa ating baga at ang paghinga palabas upang maipalabas ang dumi sa ating pangatawan na sumasama doon sa ating hininga palabas na siyang tinatawag natin na carbon dioxide. Pagka humihinga tayo, kailangan yung hangin ay dumadaan sa ating ilong sapagkat ang ilong natin ay mayroon niyang tinatawag na filter na nagsasala sa anumang hangin na pumapasok sa ating katawan. At kapag nag-e-exhale naman tayo o naghinga palabas, kailangan doon dumadaan sa ating bibig o sa ating bunganga upang maipalabas natin ito ng buo. Kaya ngayon ituturo ko sa inyo ang tamang paraan ng paghinga paloob at ang paghinga palabas upang ma-maintain natin ang malakas na baga natin at mapalakas ang ating respiratory system upang maiwasan natin na magkaroon o mahawaan ng sakit kagaya ng COVID-19. Kapag humihinga tayo sa pamamagitan ng ating ilong paloob, kailangan ganon ang paghinga natin. At kung maghinga naman tayo palabas, kailangan ilabas natin hanggat kaya natin yung hangin na nalalabi doon sa ating pangatawan upang masama yung mga dumi sa loob ng ating pangatawan. Kapag humihinga tayo paloob, kailangan tumataas yung diaphragm natin upang lubos nating malanghap ang sariwang hangin na dulot nito. At kapag nag-e-exhale naman tayo, kailangan bumababa yung diaphragm natin upang maipalabas natin ng buo o buong buo yung hangin sa loob ng ating katawan na may taglay na dumi o mga virus sa loob ng katawan natin. Kagaya nito.
Ang deep breathing exercise ay kailangan natin itong gawin araw-araw upang masanay ang ating baga na naglalanghap ng maraming hangin, upang magkaroon ito ng sapat na space sa ating katawan, lalo na sa ating baga, upang magkaroon ito ng lakas, maging masigla ito, malusog, upang labanan ang anumang uri ng sakit. Kasi kapag maraming oxygen o sapat ang oxygen na taglay sa ating baga, magkakaroon ito ng resistensya laban sa anumang uri ng sakit at mag-produce ito ng malakas na oxygen upang labanan ang anumang uri ng sakit. Ang isa pang paraan upang mapalakas ang ating baga ay kailangan alam natin yung mga pressure points sa ating katawan na siyang nagpapalakas nito, kagaya dito sa parte ng ating katawan. Ang bahaging ito ay kumukonekta sa ating baga, kaya kailangan natin itong palakasin. Pwede natin itong i-press ng 3 to 5 seconds magkabilaan. Habang nag-i-inhale tayo at nag-i-exhale ay i-press natin ito para ma-release yung mga bumabara sa ating baga, sapagkat ito ay konektado sa ating lungs. Kaya gagawin natin ito hanggat may oras tayo, gagawin natin ito upang mapanatili siyang malakas, makaiwas sa anumang panghihina. Sa kamay naman, pwede nating i-press dito sapagkat ito ay kumukonek din sa ating baga, lalo na sa ating solar plexus. Kaya upang maiwasan yung anumang uri ng panghina sa ating baga o kahit doon sa parte ng ating pangatawan na kunik sa ating baga, kailangan alam natin yung parte ng pangatawan natin na magpapalakas sa ating lungs. I-maintain lang natin yung paghinga ng malalim at ang paghinga palabas na buong buo upang mailabas natin yung natitirang hangin na may taglay na dumi o pollution sa ating katawan. Sa una ay medyo nahihirapan tayong gawin ito sapagkat ang baga natin ay hindi pa nasasanay na maglanghap ng maraming hangin. Kaya kailangan gawin natin ito araw-araw upang masanay ang ating baga at mapanatili natin yung magaan na pakiramdam o yung maayos na paghinga. Hindi tayo mahirapan sa paghinga, makaiwas tayo sa anumang uri ng karamdaman, lalo na sa asthma na siyang naging dahilan ng pagkakaroon ng panghina at pagkakasira ng ating baga. Kaya sundin lang natin yung mga tinuturo sa atin, kagaya ng paghinga ng malalim o pagsagawa ng deep breathing exercise sa lugar na may taglay na sariwang hangin, kagaya sa mga lugar na malayo sa pollution, maraming puno, sapagkat ang lugar na may maraming puno ay magsusupply sa atin ng sapat na oxygen. Kaya iwasan din natin na pumunta sa mga lugar na mapollution, kagaya doon sa mga syudad na may mga pollution, may mga pabrika, laganap yung mga usok ng sasakyan. At kung pumupunta man tayo sa mga lugar na may mataas na level ng pollution, kailangan magsuot tayo ng face mask sapagkat nakatutulong din ito upang hindi natin malanghap yung mga masamang hangin o mga maruming hangin sa ating paligid. Kaya sundin natin yung mga ipinatutupad sa atin na mga health protocol, mga safety and health protocol upang maiwasan natin na magkaroon ng sakit lalo na sa ating respiratory system, sapagkat ito ang may malaking responsable upang maingatan ang ating baga, mapalakas ito upang labanan ang anumang uri ng sakit, lalo na ang COVID-19 na kasalukuyang hinaharap ng mga tao ngayon. Bago ko tapusin ang video ito ay nais ko lang na iparating sa inyo na kung maari ay tumulong din tayo sa iba sa pamamagitan ng pag-share ng video na ito, sapagkat kapag nakita ito ng marami, matutunan din nila kung ano yung tamang paraan ng pag-iingat sa ating kalusugan. Kaya't paki-like na lang po ng aking video at i-share sa iba at paki-subscribe na rin ng aking channel upang masubaybayan niyo ang iba pang karagdagang videos na aking i-upload, sapagkat ako ay mag-upload ng video para makatulong sa maraming tao, lalo na sa larangan ng kalusugan.
Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ang itinuro ko sa inyo ay magsisilbing napakalaking tulong upang mapanatili nating malakas ang ating katawan, sapagkat kapag malakas ang ating katawan, napakalaking bagay ito upang magawa natin ang pinakamabuting bagay para sa ating sarili, hindi lang sa ating sarili kundi maging sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, at magawa natin yung mga hinahangad natin sa buhay, sapagkat kung mahina ang ating pangangatawan, manghihina rin ang ating isipan, maapektuhan ang ating mental health, ang ating physical health. Kaya sundin natin kung may nagtuturo man sa atin na makatutulong sa ating kalusugan, sapagkat napakalaking bagay ito upang mataglay natin yung minimithi nating magandang kalusugan, makapamuhay tayo ng mapayapa, malusog, ligtas sa anumang karamdaman, at higit sa lahat, makapamuhay tayo ng masaya kapiling ng ating pamilya.